Magandang araw po mga minamahal na kababayan, mga kapwa Filipino. At binabati ko po kayo mula dito sa Mary Mother of Hope Chapel sa Landmark, Makati. Ako po si Father Reggie Malikdem, pari mula sa Archdiocese of Manila at naglilingkod dito sa Landmark Makati Chapel bilang Mission Station Priest, ganun din bilang Vicar General sa Archdiocese of Manila. At binabati ko po kayong lahat sa araw na ito ng inyong pilgrimage. Binabati ko po lalong-lalo na si Father Troy. Father, kamusta po kayo? At isang mabiyayang pagkakataon na magkasama-sama tayo, bagamat virtually, sa pamamagitan ng pagdinilay na ito. Hayaan niyo pong simulan ko ang pagdinilay sa pagpapahayag ng salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Jesus said to His disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay everyone according to his conduct. Amen, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom." Sa araw pong ito, kayo po ay nagpipilgrimage. At ang pilgrimage ay isang magandang practice kapag panahon ng Kwaresma. Ang pilgrimage ay isang banal na paglalakbay. Hindi lang simpleng paglalakbay, hindi lamang simpleng pasyal, kundi banal na paglalakbay, pilgrimage. At dahil ito'y banal na paglalakbay, ang pinupuntahan natin ay hindi park, hindi plaza, hindi museum, hindi mall, hindi entertainment centers. Sa pilgrimage, ang pinupuntahan natin ay mga banal na lugar, katulad ng simbahan. Kaya nga banal ang paglalakbay dahil ang pinupuntahan natin, ang destinasyon natin ay tahanan ng Diyos. Banal ang paglalakbay dahil mahalaga sa atin na magdasal. Sana sa buong paglalakbay na ito, ilaan natin sa pagdarasal at pagdinilay tungkol sa ating ugnayan sa Diyos. Sana wag masyado munang magkwentuhan, bagamat alam ko na paminsan-minsan laki nagkakasama-sama, pero sana mas maraming ilaan na oras sa pakikipagkwentuhan sa Diyos. Sana wag din lang puro picture. Sana pagkatapos ng magdasal at saka na magpicture, makipag-usap muna sa Diyos. At magiging makahulugan ang pilgrimage na ito, ang banal na paglalakbay na ito, kung iaalay natin ito para sa iba. Sa pilgrimage na ito, alalahanin ninyo ang inyong pamilya, ang inyong mga mahal sa buhay, ang mga kapwa ninyo Filipino na nangangailangan ng panalangin. Yung ating ginagawa na paglalakbay ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi ialay din natin para sa iba. At kapag ito'y para sa iba, ang sakripisyo ay para sa iba, ang panalangin ay para sa iba, nagiging banal ang ating paglalakbay. Pilgrimage. Ang pilgrimage ay isang journey. At ganoon din naman ang Kwaresma. Ang Lent ay journey. Lent is a journey. At sinasabi rin natin, life is a journey. Kaya yung ginagawa ninyo ngayon na pilgrimage ay parang pagsasabuhay ng kung ano yung Kwaresma. At yung ginagawa ninyong pilgrimage
ay para ring pagpapakita kung ano ang ating buhay, isang paglalakbay. Alam po ninyo, kapag tayo'y naglalakbay, mayroong mga mahalagang tanong na dapat nating sagutin. At itong mga tanong na to ang siyang makakatulong sa atin sa ating paglalakbay. Kaya hayaan ninyong pagnilayan natin ang mga tanong na ito na maaari ninyong itanong sa inyong sarili ngayong inyong pilgrimage. Kapag tayo naglalakbay, ang unang-unang mahalagang tanong ay, saan pupunta? Where are you going? Ito po yung destinasyon. Because it is impossible to embark on a journey without knowing your destination. Hindi pwedeng maglakbay nang hindi mo alam kung saan ka papunta. Dahil alam mo yung pupuntahan mo, malalaman mo kung anong daan ang gagamitin mo. Malalaman mo kung nakarating ka na ba o hindi pa. Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, naku, kung saan-saan ka magpupunta at walang katapusan ng paglalakbay, where are you going? Yan ang unang-unang dapat sagutin kapag tayo magpipilgrimage. Saan ba tayo papunta? At sa panahon ng Kwaresma, ganyan din naman ang tanong. During the season of Lent, we are being asked, where are you going? We are embarking on this Lenten journey, but where are we going? At doon pa lamang pong unang araw ng Kwaresma, sinagot na sa atin ang tanong na ito. Nung Ash Wednesday, sa unang pagbasa pa lang mula kay Prophet Joel, sinasabi niya, return to the Lord. Ganyan din naman ang sinabi ni Prophet Hosea, come back to me, says the Lord. Kaya ang patutunguhan natin ngayong Lent ay ang Panginoon, ang Diyos. Go back to the Father. Para tayong lahat ng mga prodigal children, kung maalala po ninyo yung talinghaga ng prodigal son, we are like that son. Katulad niya, tayo rin ay lumayo sa Ama. Akala natin kaya nating mabuhay ng ating sarili nang malayo sa Ama. Pero hindi pala. Kailangan nating bumalik sa Ama. That is the destination of Lent. We go back to the Father. We go back to the Father's home. We go back to the Father's embrace. At ganyan din po sa ating buhay. Mahalaga sa ating buhay na alam natin saan ba tayo papunta. Mahalaga sa buhay yung vision, yung pangarap, yung gustong marating, yung gustong maabot. Mahalaga sa buhay na meron tayong gustong marating. Kasi mahirap pong mabuhay nang wala tayong pangarap man lang. Kaya nga sa tanong na where are you going? Sa paglalakbay natin sa buhay, pwede rin nating itanong, ano bang gusto mo sa buhay mo? Ano bang gusto mong marating? Ano bang gusto mong maabot? Dati po meron akong nakita na isang survey, tinanong maraming kabataang Pilipino, at ang tanong sa kanila, ano ang pangarap mo? Nagulat po ako dun sa resulta ng survey, dahil maraming kabataang Pilipino ang walang pangarap. Walang pangarap. Mahirap pong mabuhay yung walang pangarap. Kaya kayo nagtatrabaho sa ibang bansa dahil meron kayong pangarap. Meron kayong gustong marating. May gusto kayong maibigay sa inyong pamilya. Yan ang pangarap. Kaya mahalaga sa atin na meron tayong destinasyon sa buhay, dahil ito yung magbibigay ng direksyon sa atin. Dati po si Cardinal Gaudencio Rosales, yung dating arsobispo ng Maynila, palagi niyang sinasabi, to lead without a vision is treason. Ang mamuno ng walang pangarap ay pagtataksil, dahil mahalaga sa isang pinuno ang meron siyang pangarap para sa kanyang mga pinamumunuan. Pero pwede rin nating sabihin that to live without a vision is not to live at all. Kapag walang pangarap,
parang hindi tayo nabubuhay. Yung pangarap ang nagpapasigla sa atin. Yung pangarap ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Yung pangarap ang siyang nagtutulak sa atin na bumangon araw-araw. Yung pangarap ang nagsasabi sa atin, sige pa, kayanin mo pa para maabot mo yung pangarap mo. Pag wala na yun, mawawalan tayo ng pag-asa. Mawawalan tayo ng lakas. Kung saan-saan lang tayo mapupunta at hindi natin alam kung saan tayo makakarating. Where are you going? Sa diwa ng Kwaresma, where are you going? Saan ba papunta yung buhay mo? Papunta ba yan sa Diyos o palayo yan sa Diyos? At sa konteksto ng paglalakbay natin sa buhay, where are you going? Anong gusto mong mangyari? Anong gusto mo sa buhay mo? So that is the first question. Where are you going? Now, another important question when we embark on a pilgrimage is, where are you now? Nasaan ka na ba ngayon? Kasi kung mahalaga yung malaman mo kung saan ka pupunta, mahalaga din naman na malaman kung saan ka ba manggagaling. Kasi hindi pwedeng alam mo yung pupuntahan mo, pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula. So, mahalagang tanong, nasaan ka na ngayon? If there's a point of arrival, there must be a point of departure. Saan ka ba nanggagaling? Ito rin ang magsasabi sa atin kung malayo pa ba tayo o malapit na tayo sa patutunguhan natin. From the point of departure to the point of arrival, where are you? Malayo ka pa ba doon sa pupuntahan mo o malapit ka na? Tama pa ba yung landas na tinatahak mo o naliligaw ka na? So, point of departure, point of arrival. Where are you going? But also answer the question, where are you now? In the season of Lent, that is also a question. While we know that we are going to the Father, inaanyayahan tayo ng Ama na bumalik sa Kanya, dapat din natin tingnan ng ating sarili, nasaan na ba ako? Gaano ba ako kalayo o kalapit sa Diyos? Gaano ko bang inilalayo ang sarili ko sa Diyos? Kaya nga sa panahong ito ng Kwaresma, tayo hinihikayat na magkumpisal. Kasi sa pagkukumpisal, inilalapit natin yung ating pinagmumulan doon sa ating patutunguhan. Ganun din naman sa ating buhay. Mahalaga ring itanong, nasaan na ba ako? Ano na ba yung naaabot ko? Kung ito ang aking pangarap, nasaan ako doon sa pangarap ko? Malayo pa ba ako o malapit na ako? Nasa tamang landas pa ba ako? O kung saan-saan ako napupunta, lumalayo ako lalo doon sa nais kong marating? Where are you now? Ano na bang nangyayari sa buhay mo? Ano na ba ang mga katotohanan na kinakaharap mo? Sino ka na ba? Where are you now? Ang ikatlong tanong na kailangan po nating sagutin sa isang paglalakbay, hindi lamang yung where are you going at yung where are you now, pero paano natin pagdudugtungin, paglalapitin yung where are you now sa where are you going? So how are you going there is also an important question. If this is your point of departure, how are you going there to your point of arrival? Paano ka bang makakarating? Sa panahon po natin ngayon, maraming tumutulong sa atin para marating ang ating gustong puntahan. Yung iba gumagamit ng mga applications katulad ng Waze, kaya may Google Maps, o kaya sa ating kultura dito sa Pilipinas, magtatanong, saan po ba yung papunta doon? Saan po ba yung simbahan? O kaya titingin sa mapa. Ito yung mga nakakatulong sa atin para malaman natin kung saan tayo pupunta, para marating natin yung gusto nating marating. Sa panahon ng Kwaresma, paano ba nating mararating yung ating gustong puntahan, ang pagbalik sa Ama?
Sabi ko po kanina, yung pangungumpisal ay naglalapit sa atin kung nasaan na tayo, lumayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan, ilalapit tayo sa Diyos na gusto nating puntahan at uwian. Pero nagsisimula po yan sa pagsisisi sa kasalanan. Kung babalikan natin yung kwento ng alibughang anak, talinghaga ni Jesus, hiningi niya sa kanyang tatay yung kanyang mana. Sabi niya sa tatay niya, hatiin mo na ang mana sa aming magkapatid, kukunin ko na yung parte ko. Kung kayo po yung magulang na makakarinig nun, kung sasabihin sa inyo ng anak ninyo, o akin na yung mana ko, anong ibig sabihin nun? Anong dating sa inyo nun? Parang sinasabi ng anak, hindi ko na mahintay ang pagkamatay mo. Inip na ako. Kaya kahit buhay ka pa, hatiin mo na. Ibigay mo na sa akin yung mana. Very offensive to the father. And yet the father loves his children, his sons, na hinati niya at binigay niya yung mana sa kanyang anak. At yung anak, lumayo, nagpakalayo-layo. Pero nung nagutom na siya, naghirap na siya dahil naubos na yung kanyang pera, yung kanyang minana, naaalala niya ang ama. At sabi niya, doon sa bahay ng ama ko, yung mga katulong namin, yung mga naglilingkod sa amin, mas marami pang kinakain, mas maayos yung pagkain. Ako dito, kahit pagkain ng hayop, ayaw pang ibigay sa akin. Babalik na lang ako sa aking ama. At sasabihin ko sa kanya, wag mo na ako ituring na ama. Ituring mo na lang akong isang alipin. Saan nagsimula yung kanyang paglalakbay pabalik sa ama? Hindi naman dahil nagsisi siya sa kanyang kasalanan. Hindi naman dahil minamahal niya yung kanyang ama. Saan nagsimula? Dahil sa kalam ng kanyang sikmura. Sa gutom. At yun lang ang dahilan kung bakit gusto niyang umuwi, para magkaroon siya ng maayos na makakain. Pero nung bumalik siya, tinanggap pa rin siya ng buong puso ng ama. Hindi nga siya pinatapos magsalita. At hindi siya itinrato lamang na alipin, ibinalik sa kanya ang kanyang karangalan bilang anak. Alam niyo po, minsan hindi naman talaga ganun kasincere yung ating paghingi ng tawad sa Panginoon. Minsan, hihingi tayo ng tawad, pero alam naman natin, magkakasala uli tayo. Alam naman natin, mahina pa rin tayo. Pero kahit na hindi ganun kaperpekto ang ating paghingi ng tawad, ang Diyos magpapatawad pa din. Ilalapit pa rin tayo sa Kanya. Yan ang proseso na dapat pagdaanan upang tayo'y makarating sa ating patutunguhan, pabalik sa bahay ng Ama. At ganyan din po sa ating buhay. Life is a journey, but the journey needs a process. Isang proseso po ang paglalakbay. Sa ating buhay, hindi naman agad-agad na yung gusto nating marating ay mararating natin. Kailangan nating dumaan sa proseso. Kailangan nating pagtrabahuhan. Kailangan nating pagsumikapan ang mga nais nating marating. Kaya mahalaga po na bagamat alam natin kung saan tayo patutungo, alam natin kung saan tayo nanggaling, pero handa rin tayo sa proseso. At kadalasan yung mga prosesong ito hindi masyo-shortcut. Nakakatakot minsan yung mga nais marating ang gustong marating, pero gustong marating ng mabilis nang hindi dadaan sa proseso. Kaya kung gustong yumaman, pero ayaw namang magsikap, naku, gagawa yan ng paraan para mapabilis yung proseso, magnanakaw, gagawa ng iligal. Kung gustong marating ang patutunguhan, ang destinasyon, maging handa sa prosesong pagdaraanan. The process. At ang imbitasyon po sa atin, enjoy the process. Enjoy the journey. Ngayon po, maglalakbay kayo. Sana wag lang yung tuon doon sa mararating.
Sana ma-enjoy ninyo yung every step of the journey, every part of the journey. Yung prosesong yan, i-enjoy ninyo. Kasi kung ang tuon lang natin ay yung patutunguhan natin, ay maiinip lang tayo. Pero kapag ini-enjoy natin yung proseso, tingnan ninyo yung mga dadaanan ninyo, tingnan ninyo ang bawat isa, then the journey becomes meaningful. How are you going there? Be ready to undertake the process. Be ready to enjoy the journey. And finally, isang mahalagang tanong din po na dapat nating tingnan at sagutin sa ating mga paglalakbay ay, who are you with? Sino ba yung kasama mo sa iyong paglalakbay? Companions in the journey are essential. Kasi po sila yung nagpapadali o nagpapahirap ng ating paglalakbay. Kapag masaya ang ating mga kasama, kapag kasundo natin at kaibigan natin, ang sarap maglakbay. Pero sa paglalakbay na merong samaan ng loob, mabigat ang loob, bumibigat ang paglalakbay. Who are you with in the journey? Who are with you in your journey? Isang katiyakan pong ibinibigay sa atin na sa ating buhay, ang Diyos ay nakikipaglakbay sa atin. God journeys with us. Kaya nga, ngayon po na ang simbahan pinag-uusapan yung synodality, ibig sabihin walking together. Pero maalala natin na bago natin pag-usapan na tayo'y dapat maglakbay ng magkakasama bilang simbahan, ang unang-unang katotohanan ay ang Diyos naglalakbay na kasama natin. That is the reason why we should journey together, because God journeys with us. God shares our journey. Ang Diyos sumasama sa ating paglalakbay. May mga pagkakataon na ramdam natin, nakasama natin ng Diyos. Pero may mga pagkakataon din na hindi natin siya maramdaman. Parang iniiwanan niya tayo sa ating paglalakbay. Pero naalala ko po yung isang tula na ang title ay Footprints in the Sand. Sabi dun sa tulang yon, pag naglalakbay, pag maayos daw yung buhay, nakikita niya ay 2 sets ng footprints. Yung footprint ng tao at yung Diyos. Kaya 4 nun. Pero kapag mahirap na yung buhay, bakit nawawala yung isang set ng footprints? Sabi niya, iniiwan ako ng Diyos. Natitira na lang ako sa aking paglalakbay. Pero sabi sa kanya ng Diyos, hindi. Sa mga panahon na yon, kaya nakikita mo lang ay isang set ng footprints dahil binubuhat kita. I am carrying you. God journeys with us. At sa mga pagkakataon na hindi natin maramdaman na kasama natin siya sa paglalakbay natin sa buhay, baka binubuhat tayo ng Diyos. Napakalapit niya, kaya hindi na natin mapansin at makita. Who are you with in your journey? Sana po sa ating paglalakbay, tulungan natin ng bawat isa, lalong-lalo na po kayo na nasa ibang bansa, bilang mga Pilipino, sana sa halip na siraan, ichismis, gumawa ng mga hindi totoong kwento o ihilahin pababa ang bawat isa, sama-sama tayong maglakbay, magtulungan, magmahalan, encourage each one. Ito po yung magagawa natin para mapadali yung ating paglalakbay. Hindi po ba noong si Jesus ay nagpapasan ng kanyang krus, tumawag sila ng isang tao para tulungan siya, Simon of Cyrene. Pero alam niyo po, gustong-gusto ko yung depiction doon sa pelikulang The Passion of the Christ ni Mel Gibson, kung paano niyang ipinakita yon. Sa mga paintings po kasi pangkaraniwan, yung eksenang yon na tumulong si Simon of Cyrene kay Jesus, ang pinapakita, parang ipinasa yung krus kay Simon of Cyrene. Siya lang ang mag-isang nagbubuhat. Pero doon sa pelikula The Passion of the Christ, pinakita doon na parehong si Jesus at si Simon nakapasan sa krus. At napakagandang image of synodality, of journeying together.
Kasi yung magkatulong sa pagpasan, gumagaan ang ating krus. Pero kapag kanya-kanya bumibigat, pagtulungan po tayo, magdamayan tayo para yung ating pinapasan ay mapagaan. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin magsama-samang maglakbay para pagaanin ang pasanin ng bawat isa. Ganun din naman ang tagumpay at saya kapag ibinahagi natin nadodoble. Kaya mahalaga yung ating paglalakbay at yung kasama natin sa ating paglalakbay. Huwag nating pahirapin ang paglalakbay ng bawat isa. Maging mabuting kalakbay, maging mabuting kasama sa paglalakbay. Kaya nga po sa paglalakbay ninyong ito, sa pilgrimage ninyong ito, hindi lamang ito ordinaryong pamamasyal, sabi ko kanina. Pero sana masagot ninyo ang mga katanungang ito. Saan ba ako pupunta? Saan ba ako manggagaling? Nasaan na ba ako? Paano ko mararating yung gusto kong puntahan? At sino ba ang makakasama ko sa paglalakbay na ito? As you make this pilgrimage, remember that Lent is a journey. And remember too that life is a journey. And we pray for each other as we journey together, so that all of us may reach a common destination, all of us may reach the kingdom of heaven, our true home. Sana po itong ginagawa ninyo ngayon ay magpaalala sa atin ng tunay nating paglalakbay sa ating buhay. Hayaan niyo pong tapusin ko ang ating pagdinilay sa pamamagitan ng panalangin. Mapagmahal naming Ama, hinihiling po namin ang iyong pagbabasbas sa aming mga kapatid na ngayon ay naglalakbay. Ingatan mo sila sa kanilang pilgrimage. Ingatan mo rin po ang kanilang paglalakbay sa buhay. Ingatan mo ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay sa kanya-kanya nilang paglalakbay. Samahan mo po sila sa mga panahon ng pagsubok, paghihirap, at krisis. Samahan mo rin sila sa panahon ng tagumpay, kagalakan at kaganapan. Dalhin mo po sila sa katuparan ng kanilang mga pangarap at dalhin mo sila sa katuparan ng iyong mga pangarap para sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, kasama na rin ng tulong ng panalangin ng aming mahal na Birheng Maria. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po kayo ng ating mapagmahal na Panginoon. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon.
Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo, Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita.